Alam nyo mga kaistorya, masasabi ko sa lahat ng natuklasan ko tungkol sa China, ito na yung darkest secret po nila o pinaka masamang lihim nila na nalaman ko. Parang hindi po ito gawain ng tao. Oo, mga kaistorya. Pasintabi sa mga termino na gagamitin ko ha, pero wala kasi akong ibang maisip na termino. Sa China, talamak po ang paghaharvest ng mga organs. Hinahalukay, laman loob, hinaharvest, kinukuha, ibinibenta ng illegal, gising man o tulog yung tao, karaniwang biktima, mga bilanggo. Ilan ang bilang nila, Juan Historiador? Mahigit 1,000,000. Yun, mga kaistorya. Pag nag-research kayo, kahit sa YouTube, marami kayong makikitang mga contents na kagaya ng sinasabi ko. Pero ako, syempre, hindi ako nakukontento sa mga kagaya lang nitong mga vlogs or content na ito. Marami yan ha. May sarili akong research, online news article na ipapakita ko sa inyo. Dami yan. Mamimili na lang kayo ng papanoorin dito or itong content ko, mga kaistorya. Pakishare po at pakilike. Eto na, sana hindi ako magkaroon ng violation sa policy ni YouTube, no? Kasi maingat sila sa ganitong klase ng mga content. Sana wag naman. Eto na, unang referensya, independent. China is killing religious and ethnic minorities and harvesting their organs, UN Human Rights Council told. United Nations ang may sabi ng impormasyon na ito. Legit po ito. Sa China daw po ay tinutudas yung mga minorities, ethnic minorities. Kinukuha umano yung mga organs nila. Yan yun, mga kaistorya, ha? Pakishare, totoo ito. Pakishare po at pakilike, pasintabi sa mga pro-China, hindi nyo kailangan pumunta ng China para malaman ito. Ito'y open secret na po. Sa YouTube, kahit sa Google, mare-research nyo yan, mga kaistorya. Ha? Sabi ko nga, walang sekretong hindi nabubulgar. Ha? Hindi nyo naman mapagtatakpan yung mga pro-China dyan. Itong mga balitang ito, available na ito sa internet eh. Oh, tuloy, sa ibaba, basahin natin. The Chinese government, gobyerno ng China ha, hindi po tawag dito, yung mga illegal na tao na grupo, anong tawag dyan? Sindikato, hindi sindikato. Gobyerno ng China ang gumagawa po nito. Ha? The Chinese government is harvesting and selling organs from persecuted religious and ethnic minorities on an industrial scale. The UN Human Rights Council has been told. Yung mga nakakulong yan, mga kaistorya, speaking at the council's headquarters in Geneva on Tuesday, lawyer Hamid Sabi presented the findings of the China Tribunal, an independent tribunal on allegations of forced organ harvesting. Sa China yan. Sa China yan. Sinong gumagawa? Gobyerno ng China. Mr. Sabi told the council that UN members state have a legal obligation to act after the tribunal's final report on June found that the commission of crimes against humanity against the Falun Gong and Uyghur has been proved beyond reasonable doubt. Napatunayan, natotoo nga. The China Tribunal was chaired by Sir Geoffrey Nice, QC, a prosecutor at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia who led the case against Slobodan Milosevic and heard evidence from human rights investigators, medical experts, and witnesses. Totoo ha, mga kaistorya. Ito pang sabi, it concluded that there was a clear evidence, may matibay na ebidensya, China had been extracting organs from. May ebidensya ika na matibay na ito nga yung extracting organs ginagawa ni China at pagkatapos tinutudas.
members of the Falun Gong spiritual group for at least 20 years in that the practice was ongoing today. Hanggang ngayon daw po, nangyayari yan sa China. Kawawa. Kawawa, mga kaistorya. Ganyan ang bansang komunista. Detainees, yung mga bilanggo, were killed to order. Tinutudas. Cut open. Binubuksan yung tiyan while still alive. Habang buhay pa, binubuksan na, inuopera na. Kinukuha yung mga bato, yung atay, yung puso, yung baga, yung kornea sa matayan, pati na po yung balat to be removed and turned into commodities for sale. Nung nabasa ko ito, alam nyo ang reaction ko, mga kaistorya. Sabi ko, nung nabasa ko yan, yung part na yan, sabi ko, napaganon ako as in. Bakit? Kasi ito po palang mga organs na ito ay binibinta nila na kumbaga parang karaniwang paninda lang. Kaya ganun yung reaction ko eh. Tapos meron pang isa na referensya. Tapos sabi ko naman dito, nung nabasa ko naman ito, as in ganun talaga yung reaction ko. Nagulat talaga ako. Matindi, malala pala talaga ito sa China. Mga ka-story, kawawa yung mga tao na victim. Isipin mo, gising ka, buhay ka. Tapos nakikita mo, inuoperahan ka, kinukuha yung laman loob mo. Grabe. Grabe, mga kaistorya. Tuloy. The tribunal said there was also possible evidence, true, though in less volume, of forced organ harvesting in detainees from the Uyghur Muslim minority. Diba, ginawan ko ng content yan. As well as Tibetans in some Christian sects. China campaign of detention and re-education. Yung re-education camp, pinaganda lang nila ang pangalan, re-education camp. Pero ang totoo maganda pa nga yung pangalang detention camp eh. Ang totoo, kulungan talaga. Ilang kilometro ang lawak. Milyon-milyon ang nakakulong doon. Karaniwang nakakulong doon mga Uyghurs, mga Muslim po yun. Of more than 1 million Uyghurs in the northwestern Xinjiang province has gained significant international attention and condemnation. The tribunal found evidence they were being used as a bank organs. Tingnan ninyo, grabe. And subjected to regular medical testing. China has repeatedly denied the use of unethical organ transplant practices. Dininay nila, hindi raw totoo. Pero napansin ba nila itong sinabi nila na ito and said that it stopped using the organs from executed prisoners in 2015. Itinanggi nila pero inamin din nila. So totoo, inamin ng China. Inamin nila eh. Grabe no? May binanggit pa dito na presyo eh. The organ transplant industry is estimated to earn China more than $1 billion a year. Grabe pala ang kinikita niya. $1 bilyong kada taon dahil dyan sa organ transplant industry na yan. According to the tribunal. Yan lang ba? Meron pa. Ito nga, yung pinakita ko kanina na ikinagulat ko din. Some of more than 1.5 million detainees in Chinese prison camps are being killed for their organs to serve a booming transplant trade that is worth some $1 billion a year, concluded the China Tribunal. Doon sa 1.5 million na yun na bilanggo, marami doon tinutudas. Kinukuha yung mga organ dahil boom daw po yung transplant trade sa China. Grabe naman. O ano na, yung mga pro-China dyan. Yan yung bansang komunista na iniidolo po nila. Gusto ba nila ipasok sa Pilipinas yung ganyang sistema? Diba? Kawawa dyan ang mga tao, mga kaistorya. Kawawa. Ito pa. Organs taken from prisoners.
Prisoners and detainees are unwilling donors for China's profitable trade in human organs. Kung ikaw naman ang nakakulong, may magagawa ka ba? Di ba? Kahit ayaw mo, may magagawa ka ba? Kahit magpapalag ka pa dyan, may magagawa ka ba? Di ba? May order nga na tudasin para ma-harvest yung organ eh. Ay di ba mga kaistorya? Eto pa, may video ng mga nakakulong eh. Video showing hundreds of shackled, may kadena, yung mga bilanggo. Tapos may piring sa China. Totoo daw eh. Kasi may video clip mga kaistorya eh. Sana hindi ako makapiright dito sa ipapakita kong ito. Medyo paliitin ko lang ha. Kasi baka makapiright ako, i-play ko. Warning, may warning pa. Ayan no. See? May mga piring at nakakadena pa yan. May kadena. Yan yung video clip mga kaistorya. Sa loob yan nung detention camp nila na tinatawag nilang re-education camp. Ayun, may mga piring nga naman. 'Di ba? Bakit re-education camp? Kasi pinipwersa ng gobyerno ng China na yung aral sa Uyghur Muslim ay gawing Mandarin sa halip na Muslim, salitang Muslim, at pinipilit silang itakwil ang relihiyon nila at tanggapin ang komunismo. Kaya tinawag na re-education camp. Yan yun yung nangyayari sa China. Ayan o. May mga kadena umano, may mga piring sa mata. Bakit kailangan piringan ano? Magtataka ka ron, ibig sabihin hindi nga magandang kalagayan sa loob. Di ba mga kaistorya? Ayan no. Kawawa no, kawawa. Ganyan ang kalagayan sa loob. Pag ipinasok ka dyan, wala ka ng pag-asang makalabas ka pa ng buhay. Di na nga alam umano ng mga kamag-anak mo kung ano ang nangyari sa iyo dyan eh. Online footage purporting to show hundreds of blindfolded and shackled prisoners in a mostly Muslim region of China is believed to be authentic. A European security source has told Sky News. The detainees are thought to be from China's minority Uyghur Muslim, the source said on Friday. Yun mga kaistorya eh. Yan no. Diba? Eto pa. From Cultural, ito po ay Observer Research Foundation. From cultural persecution to illegal organ harvesting in Xinjiang, why is Muslim world silent? Ano naman magagawa dyan ng mundo? Maraming Muslim sa mundo, mga kapwa natin. Pero may magagawa ba? Mapapasok ba nila ang bansang China? Diba? In March 2017, ang may utos nito si Xi Jinping mismo. Chinese President Xi Jinping gave instruction to security forces to erect a great wall of steel. Siya ang nagpatayo nun eh. In Xinjiang to curb the centrifugal tendencies of Uyghur Muslims. Over decades, China has been responding with increasing force to the perceived threat to its internal peace from Uyghur Muslims. Millions have been put into re-education camp. Million umano yung ikinukulong. Where, besides being tortured, pinahihirapan, sinasaktan, no? Many are also subject to illegal organ harvesting. This illegal organ harvesting has become a lucrative trade in China, as Chinese as well as foreign patients are promised organ matches within days. Talamak pala sa kanila yun eh. Yung ganong sistema, mga kaistorya eh. Grabe no, sa Pilipinas mo gawin niya. Walang ganyan sa Pilipinas eh, maswerte tayo dito. Hindi ako pwedeng magpakita dito ng video clip ng organ harvesting kasi bawal po talaga yun ha. Talagang maibibigay ko lang sa inyo articles. Bawal yan. Mga kaistorya, mayayari yung kwa natin dyan. Violation yan eh. Eto pa, hindi lang yun. Alam niyo, may nangyari ng parang massacre to eh. Noong 1989, ito ganyan ang gobyernong China. What really happened in the 1989 Tiananmen Square protests? Matindi ito noong 1989 to, mga kaistorya. It has been 30 years since hundreds, if not thousands of unarmed peaceful daan-daan katao ang pinatay dyan. Kasi yung mga nagpo-protesta dyan, mga kaistorya, nananawagan ng political at ekonomiya na pagbabago. Ang respond ng gobyerno marahas, kaya daming namatay po dyan. Ayan yung Tiananmen Square protests, 1989 po yan. Kawawa, no? Kawawa.
mga tao sa China. Salamat po sa inyong panonood, mga kaistorya. No? Hanggang dito na lamang, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Kasi ang aking sikmura ay kumikirot, ako'y nakakaramdam ng gutom, hindi naman ako makakapag-merienda hanggat hindi ako tumatayo dito. Salamat po ha sa mga sulit kaistorya natin na laging nakaantabay at nakasuporta kay Juan Historiador. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.